Mangangaral 7, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya ay tinakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan. Pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong mataghahanda sa kamatayan. Verse 5. Mas maigi ang saway ng matalino kaysa papuri ng isang mangmang. Ang halakhak ng mangmang ay matulad ng putok ng apoy walang kabuluhan. Ang matalino ng dadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ang wakas ay isang bagay na mas mainam kaysa pasimula. Ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pag-aralan mo magpigil sa sarili mong lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mo itatanong kung bakit meron noong araw kaysa ngayon pagkat kay tanong na walang katuturan. Ang isang taong may taglay na katalino ay para na nakakatanggap ng mana at siya nakahihigit sa iba. Verse 12. Ang tulong na manggagawa nito sa tao ay tulad ng manggagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan. Iyan ang kabutihan ng karunungan. Dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. Sino makatuwid ng binaluktot niya? Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, iisipin mo pareho pinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Verse 15, sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. Nakita ko ang tao namamatay kahit siya'y mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Huwag ka namang magpakasama, ni magpakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpakalabis sa kabutihan o kasamaan sa anumang kalagayan mo. Magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari na isang lungsod. Verse 20, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao, baka kalaunan ay mismong alila mo ang hahamak sa iyo. Pagkat alam mo sa sarili kung pag-aano ka nakarami ang iyong hinamak. Sa lahat ng bagay ay sinubo ko ang kaalaman sa pag-aakala ako'y matalino, ngunit napatunayan ko hindi pala. Verse 24, hindi natin matatarap ang kahulugan ng buhay, napakahiwaga nito para maunawaan. Papatuloy ako sa pagdidili-dili, nagsuri akong mabuti at matamnam kung sinisiyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at kalulan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan, ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay lumalayo rito, ngunit napahuhuli ang mga masama. Sinabi ng mga ngaral, inag-ugnay ko. Ang lahat ng bagay ay ito aking natuklasan. Pagkatapos ay nang mataman ko, ngunit bigo ang pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino at sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Sa verse 29, ito po yung last verse, ito lamang ang nakatitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Purihin ka, O Diyos, pagbasa ng mga salita. Tunay nga po, Ama, sa iyong paglikha, lahat ito ay mabuti. Sa lahat ng bagay na kung saan iyong nilikha para sa amin, O Diyos, at ito po'y aming nihanda mo para sa buhay po namin dito sa mundong ito at pansamantala. O Diyos, muli sa umagang ito, kami po'y nagpupuri, tinadakila ka sa sentro ng aming pagkalagitnaan ito ng aming pong pagtitipon, O God. Salamat mamamin sa O Diyos ay kami po ay luluhog lalapit. May kababaang loob upang ikaw lamang ang mataas sa aming kalagitnaan, Ama. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa buhay po ni Ma'am Annalyn, ni Ma'am Andrea, ni Sis Babe at ni Sis Billie Jane, na kung saan ikaw po ang Diyos na aming pinupuri, tinadakila. Ang mga buhay namin na patuloy mong hinahawakan, pinagpapala, iniingatan, na ito'y dumadaloy sa aming sambahayan, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kung saan
muli ay pagninilaya namin ang iyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay, salita na nagbibigay ng paalala, salita na kung sa'yo tutuwid para sa bawat isa sa amin. Kaya po Holy Spirit, minsan pa, salamat sa iyong presensya, salamat sa paggabay, sa pagtuturo, at sa salamat, Panginoon, ikaw po ang mangungusap muli sa bawat isa sa amin. May kanya-kanya nga ka nga po, Panginoon, na kapahayagan sa bawat silata mo na aming pinagdidilayan, Panginoon. At ito po, O Diyos, ay para sa aming ikabubuti. Ito po, O Diyos, ay para sa karunungan. Ito po ay para sa aming patuloy kang makilala, O Diyos. Kaya po, Ama, salamat, Holy Spirit, Lord Jesus. Maghari ka po, Panginoon, at patuloy na sa kapayapaan na magdamag sa kapalagilan. Ikaw po ang Diyos na sumasa amin ay patuloy na magpala din po sa mga tao na kusay amin pong kakilala. Sa aming bansa, sa aming kapaligiran, sa aming kinalalagyan, O Diyos, salamat. Salamat, Holy Spirit, that you will guide, lead, and teach us in every aspect of our life. Sa iyo papulit pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ayun po, minsan pa mga kapatid, isa na naman pong aral ang ating matutunghayan dito po sa mga aklat na ito na kung saan ay ninilayan po natin sa pamagitan ng sinulat po na ito ni Haring Solomon. Ano po? Dito po sa kung saan ay binatihan po natin sa 1 to 4, na kung saan sa verse 1 to 4, ay makita po natin ito po ay parang contradict kung saan sa mga previous na binasa natin, na kung saan ay dito po sa ating mga pag-aaral, sabi nga po niya, nag-advise siya na mabuti ang kumain, uminom, at hanapin ang kaligayahan ng bilang isang tao ng bumuhay. Sabi nga po, to enjoy what God has given, ito po ay contradict naman sa panibagong kapahayagan na dito sa ating binasa. Sabi ito, we are to enjoy what we have while we can. Totoo naman po yan. Sabi nga po lalo po tayo mga Christian, sabi nga po may mga quotes na, let's enjoy life to the fullest. Mag-enjoy po tayo ng buong kagalakan sa buhay na ito. But realize that adversity also strikes. Pero darating din nga po na kung saan habang tayo ay naandito na mumuhay sa kagalakan, sa kapayaan, pero tunay na dumadating po at hindi po natin ito mapipigil na kung saan dumadating ang mga pagsubok, mga tarayal, Sabi nga po dito, yung adversity o itong mga kung saan ay mga sinabing ito ni yung ni Haring Solomon, yung kalungkutan, yung kamatayan, yung kung saan ay sinabi nga din po dito ay yung kamangmangan, pero sabi nga po dito, ibig sabihin po nito ay meron sa ating mga itong adversity na ito o itong mga bagay na ito, nagpapaalala lang sa atin na life is short. May pagkakataon na ang buhay natin ay maikli lamang na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na may katalinuhan, na kung saan ay sa ating pamumuhay, lalo po tayo sa panahon ito na tayo lagi natin kanilang Diyos, ay nire-refine, iniaayos yung ating mga karakter. Na kung sa ito naman yung talagang sa paglikha pa lang ng ating Panginoon sa aklat na Henesis, ay talagang sinabi niya na kung saan ay lalangin nating tao ating ayon sa ating wangis at anyo. Ay tukoy anyo na kung sa katwiran, kabanalan. Kaya nga lang po, sabi nga po ay ang mga tanga po ay siyang kung saan, kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ay mabuti. Kaya lang po ang tao nga po ay patuloy na hinahanap pa rin yung kasamaan. Kaya po sa ating pag-aaral na ito, yung pagkalikhang ito sa ating beforehand ng ating Panginoon ay to refine our character. Dahil nga po sabi nga ito, nagtuturo tayo sa atin na mamuhay na may katarinuhan dahil tayo nga po minsan ang ating buhay ay maikli lamang. Kaya nga po dito, bilang isang Kristiyano, pinahahalagahan natin yung sa ngayon na kung saan yung suffering and sorrow, yung ating paghihirap, kalungkutan, ito po pinahahalagahan natin. Hindi kagaya ng ibang mga kung saan ay sabihin natin mga kagaya ng mga Grego or mga Romano na kung saan ito po ay yung mga tao na kung saan ay hindi naniniwala sa Christianity. Ito sa kanila po ay hindi nila ito welcome yung mga pagsubok na yan. Sa kanila ang kanilang kagalakan lamang, kasiyahan lamang. Pero tayo po, mga Kristiyano at sa mga Hudyo, ito po ay parang sa ating mga pagsubok. So, sabi nga po itong sa atin ay yung kung saan ay yung adversity o yung mga pagsubok na ito sa buhay po natin para sa ating mga Christian at sa mga Hudyo nga po na unang nga po sa ipinakilala ang ating Panginoon. Ito po ay
patuloy na pinakikita sa atin na ito ay para tayo ay i-refine. Hubugin tayo na parang ang mga pagsubok na yun ay isang apoy na kung saan ay sa isang sabi nga po parang ginto na kung saan nire-refine po tayo yung mga sufferings natin iyon. Kaya sabi nga po bilang isang Kristiyano, hindi po talaga natin may iwasan ang suffering, ang sorrow, na kung saan ay ito po yung mahalaga, na kung saan alam natin na may kapalit na ibinibigay ng ating Panginoon. Ano po, yung mga struggle natin, ano po, yung mga alalahanin natin sa buhay na binigkakalob sa atin, mga problema, ito po ay isang dakilang oportunidad para matuto tayo sa buhay na ito na pinagkaloob at pinahiram sa atin ng ating Panginoon habang andito po tayo sa buhay na ito. Ano po, habang tayo nandito pa sa pansamantalang mundong ating ginagalawan. Sabi nga po dito, many people avoid thinking about death. Totoo po ng mga pagkakataon ay mga tao ayaw pag-uusapan ang kamatayan, physical, ano po. Pero po tayo, sa ganung mga pagkakataon, ay kumbaga hindi natin kinatatakutan yun. Sabi nga, many people avoid thinking about death, refuse to face it. Sabi nga po dito ay, at hanggang nga po na parang sa panahon ng kamatayan, ayaw pa nga nila mangyari ay sa buhay nila. Ano. But ito po, sa sinabi, tinuturo ito sa atin ni Solomon, kasi sabi nga po dito sa verse 22 to 4, mas mabuti pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng mga handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya may tinakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang bunga, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino isang taong naghahanda ng kamatayan. Ano po? So, isang bagay pa na paalala po sa atin na nawa, tayo lahat, hindi natin kinatatakutan ng kamatayan. Mayroon pang simple pagkakataon at pagka ito sa mga Bible study o handa na ba tayong pumanaw? Abay, wag po muna. At hindi pa po ako handa. Marami pa po akong ganito, ganyan, ganito, ganun, maraming dahilan. Pero tayo, kung tayo man po ay sa ganitong pagkakataon ng kalooban ng ating Panginoon, malubag sa atin. Ano po? Sabi nga po dito ay Solomon is not encouraging us to think morbidly, but he knows that this is helpful to think clearly about it. Ano po? Dahil dito po ay pinakikita dito, ito pinaghahandaan natin spiritually, ito yung nagpapaalala sa atin na kung saan ay, kung alam natin na tayo ay haharap ng mukha sa ating Panginoon, ito ngayon pa lamang po, ay pinaghahandaan na natin yun. Na meron tayong time para magbago, ito yung may time tayo na examinin natin yung direction ng buhay natin at yung time na kung saan nakakapag-confess tayo ng ating mga pagkukulang at naandun nga po na kung saan alam natin we can find forgiveness from God. Ano? Because everyone will eventually die. Diba? Lahat naman talaga ay pupunta sa pagbalik na sa pahiram na buhay na ito, itukurin ng ating Panginoon. It makes us to plan ahead of experience God's mercy rather than His justice. Diba? Sa panahon na kung saan ay tayo po ay alam natin na doon tayo hahanto, ay andun lang natin na hinihingi natin na andun na punong-puno ng habag ng grasya ating Panginoon at andun nga po habang iniisip natin, iaayos natin yung ating sarili spiritually. Ano po, kaya ang kamatayan sa mga anak ng Diyos ay hindi kinatatakutan, bagkus ito'y pinaghahandaan. Ano po, na kung saan ay ito po'y pinakikita po dito sa ating pinag-aaralan. Sa verse 7, ang matalino ng dadaya ay para ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ano, dito po, we are speaking about money. Ang mga kayamanan na kung saan ay kung saan dito kanila pong pinahahalagahan kaysa sa mga bagay na kung saan sa harapan ng Panginoon ay dapat ay yun ang ating ginagawa. Sabi nga po dito, money talks. We hear about bribes given to judges. Ano, alam po natin na kung saan yung mga kung saan ay mga mandaraya, yung nasusuhol, ano, ito nga po sinasabi nga po dito na kung saan ay mga bribes, ano, na kung saan nagbibigay, nagbabayad sa mga hukom para kung saan ibaligtarin ang mga pangyayari, mga police officer, yung ganyan mga tao, pero hindi naman lahat, ano po. At meron din naman na kung saan ay binabayaran para maging witness, false witness. Lalo po ngayon, na kung saan katatapos na eleksyon, may hayagan talaga na kung saan ay namimigay. No, talagang gumagapang sila para mamigay. But at the end, dito po sa amin, ay talagang at the end, ang layo ng agwat niya doon sa tunay na nanalo. Siya panghuli pa doon sa langit. Namigay ng talagang tigo 1K sa mga tao. Salamat sa Panginoon. Dito po sa aming lugar, may talino na sila.
At ako po'y tunay na natutuwa at nagagalak sa ating Panginoon dahil sa ating mga panalangin patungkol sa eleksyon, ay nakita ko po ako'y satisfied sa mga nahalal na mga mula sa ating mga senador. Ewan ko lang po sa ibang lugar, pero generally ako, kung titingnan ko yung mga unang 12 na kung saan ay naging nanguna sa atin pong mga senatorial candidates, ay ako po talagang natutuwa sa Panginoon. Dahil sila talaga yung makita po natin na kung saan lalo na po yung nangunguna si Bongo, na kung saan ay, yun nga lang, mas nakakagulat, napasama yung iba, pero yung iba na kung saan ay, at humahabol naman yung iba pa rin, pero I do believe na talagang sa eleksyong ito nag-intervene si God. Dahil sa nakita ko bagamat may mga sa aking mga ibinoto ay isa lamang yung na kung saan ay napasama. Ano po, ito po ay si Bam Aquino na kung saan isa sa mga nakasama ko. At yung pong ibang mga bata, yabi ko, nakalimutan ko nga yung iba kasi nga po minsan hindi mo makita sa dami ng mga bibilugan mo sa balota, maliliit pa. Kaya dapat talaga hawak mo na yung numero at doon mo na alam. Pagpasok mo lang sa presinto, numero na yung hawak mo. And I do believe na nag-intervene talaga si Lord na kung saan ay hindi lahat ng tao ay tunay na nasilaw sa salapi sa panahong ito dito po sa aming lugar. Nawa sa lahat ng lugar ganun, pero meron pa rin po kasi na iba hindi. Na kung saan ay marami pa rin pong mangmang na mga tao, na kung saan ay hindi talaga pinakita, ginawa yung karapatan nila bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya nga ang sabi dito, ito nga po na kung saan ay yung mga darayang ito ay nagbibigay ng kung saan ay kasakitan. Sabi po dito, bribes are given to hurt those who tell the truth and help those who are opposite. Kaya totoo po ito na kung saan ay minsan ay talagang ang tao ay nasisilaw pa rin sa pera at hindi ginagamit yung katalinuhan. Sabi nga po dito yung mga taong na-involve sa ganitong kasamaan ay andun nga po ay isang tao na kung sino sasabi nating mangmang. The person who is involved in extortion or takes a bribe is indeed a fool. Sila nga po yung mga mangmang, kulang sa kaalaman, kulang sa kamalayan, lalo na po walang relasyon. Sabi natin, kulang sa kaalaman. At kaya nga po to, sinabi na, totoo nga po yung sinabi ni Hosea, ng Hosea 4:6, my people are perished for lack of knowledge. Marami ang napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. At ito po yun, no matter how wise he thought he was beforehand, na anuman katalino ang itinuturo sa mga tao pagpapaalaala, ay andun nga po na kung saan ay nagpapabayad pa rin po sila. At ito po ay isang foolishness sa harapan na alam natin. Ito'y kamangmangan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, salamat sa ating Panginoon sa panahong ito, na tayo tinawag mula sa karamihan at patuloy nating nananamnam ang salita na nagbibigay sa atin ng tunay na katalinuhan mula sa ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 8, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Purihin po ating Panginoon. Totoo po ito. To finish what we start takes hard work. Kung ano nga po yung ating inuumpisahan ay talaga kailangan natin ang pagsisigasig, ang patuloy na pagkilos, ang gagawin natin. Andun nga po na kailangan maging matalino tayo sa pag-guide, self-discipline. Magkaroon tayo ng disiplin at pasensya sa atin kung patuloy na kung saan to Kagaya nga po nito, itong ating ginagawang ito at 3 a.m. Ito pagtuklas ng kaalaman, na kung saan sa kapayapaan na magdamag ng gabi, ng oras ng ganito, tulog pa yung mga kasama natin, ito tayo, nag-aninilay ng salita na ito at kailangan natin ang patience. At ito po, tunay na iniiwan muna natin ang ating mga higaan para na pagnilayan ng ating mga salita ng ating Panginoon. At yung po nakita nga natin na kung saan maging kay Sis Babe, kahit iba yung oras sa kanila at ayun nga po araw dito sa atin. Siya naman yung kung saan ay nagpapakapuyat din po at hindi kaagad na tutulog. Dahil bakit? Meron nang inuuna din po ang oras at panahon para sa ating Panginoon. Sabi nga po, anyone who vision can start a big project, but vision without wisdom often results in unfinished project and goal. Kaya nga po, di ba, sabi nga bago tayo maggawa, sabi din po sa Biblia, di ba bago tayo gumawa o magtayo ng isang building, di ba, pag-iisipan muna natin yun. Meron din po tayo sa mga bagay-bagay, mang ating babalakin, di ba, sa panahon ito na kailangan ang mataimtim na pag-ninilay ng salita ng Diyos. Lord, ako po nagpaplano ng ganun, ano po ang aking gagawin.
Nandun ang konsulta natin lagi, Lord kami po ganitong bagay ay amin po pinaplano. Kaya nga 'di ba sabi nga po sa salita ng Panginoon, tayo yung nagpaplano, pero si Lord ang nagpapatupad. Kaya po, ito yung sabi nga po, kung sa ipinakikita sa atin na ang mga bagay ay mas mainam kaysa pasimula, ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Kaya nga po dito sabi, the person who involved in extortion or bribes or takes a bribe indeed a fool, or no matter how wise he thought he was beforehand. It is said that everyone has a price, but those who are truly wise cannot be bought at any price. Ano po? So, sa atin yan po, tayo yung dapat nag-iisip yung ating vision, kung ano yung mga bagay na plano natin, iisipin natin mabuti, kasabay yung konsulta sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po, sa aklat din ng Kawikaan na ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Ano po? Kaya yun po isang bagay na kung saan ay tinuturo po sa atin na lagi natin pag ninilayan muna, papagpaplano, yung pangitain natin bago natin isagawa, ay malalim na pinag-aaralan ang lahat ng bagay. Ayan po, punta po tayo sa verse 14. Magagalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong may pareho pinadala ang Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? God allows both good times and bad times to come everyone. So, totoo po yun, na tayo po being a Christian, hindi tayo na kung saan naandun po tayo lagi sa bed of roses. Mas matindi pa nga po ang dumadating sa atin na kung saan ay mga paghihirap, mga persecution, trial. Sabi nga po kung saan ito naman ay inaalaw, inahayaan ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano po, may mga good times and bad times tayong nararanasan. At andun nga po, ito'y sangkap sa buhay po natin na binigay ng ating Panginoon upang sa gayon, hindi po natin ma-predict na kung saan ay yung account natin, yung human wisdom and power na. Kasi pag ito po ay hindi natin, kumbaga, kung yung mga tao na walang kumukonsulta sa ating Panginoon, bara-bara na lang sila, sige, plano ng plano, gawa ng gawa, walang consultation, dati ganun tayo. Pero ngayon, sa bawat ginagawa natin, ay andun nga po na kung saan ay ginagamitan na natin ng godly wisdom and power. Sabi nga po dito ay binibigay po natin na kung saan we usually give ourselves to credit for the good times. Then in bad times, we tend to blame God without thinking of Him or for good that comes out of it. Minsan ganun po tayo, hindi pa natin kilala ating Panginoon. Kumbaga sige, bara-barang ginagawa natin, hindi tayo plano ng plano, gawa ng gawa, walang consultation, and at the end, sisisihin natin ang ating Panginoon. Pero dito nga po, ang pinakikita sa atin, na kung saan ay sa buhay po natin na kung saan ay may mga pagkakataon na hindi natin makontrol. Sabi nga po ay andun nga po sa panahon na kung saan ay may mga tao kasi na ayaw umalis sa kanilang comfort zone. Kumbaga, komportable sila sa mga ganung bagay, ayaw na kumilos, basta masarap dito, gusto ko dito, ganun ba? Kung saan halimbawa nga po, yung sa ex-paranasan ko po, pag-Bible study, pag binibisita, ay mas mahalaga pa sa kanila na sa araw-araw na ginagawa ay unahin yung labahin. Ay, pastora, ako ba may ginagawa? Hindi pa po. Araw-araw yung kanilang ginagawa. Ay, yung mga ilang minuto, ulit siya isang oras o mayigit na pagminilayan ng salita ng Diyos, ay sa kanilang katamaran yung mga bagay na ito. May mga pagkakataon na sabihin, ay, sa kanila lang po, dadating po tayo sa time na iyan. Ay, kung halimbawa yung time na yun, yung sinabi ng Panginoon, bisitahin mo, ay, yung time na ibinigay ng ating Panginoon at ayaw mo. So, ito po yung mga bagay na kung saan ay hindi po nila naunawaan. Pero tayo, ginawa natin. Sa akin, personally, Lord, ginawa ko yun, inanyayahan ko sila, yun ang naatas mo, naipahayag mo sa kanila. Hindi tumanggi sila, sabi ng Panginoon sa Ezekiel, pag tumanggi sila, wala kang pananagutan. Pero kung hindi mo ginawa yung iyong tungkulin, ikaw ang mananagot. Isang bagay na kung saan malaki po ang responsibility po natin bilang mga anak ng Diyos na nagtuturo. Na kung sa dahil tayo nga po yung unang pinagturuan na ating Panginoon at hindi natin ginawa, it is our accountable to God kung paano tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Sabi nga po dito, then in bad times, we tend to blame God without thanking Him for the good that comes out of it. So ganito po yung mga mangmang. Di ba? Tayo, sa ganito mga pagkakataon, pag tumataupig tayo sa mga bad times, po tayo nagpapasalamat kay Lord dahil alam natin may kapalit yun. Sa bawat pagsubok, kapalit lagi si God.
Sabi nga po, pag ang buhay natin, pag dumadating yung mga uncertain o dibaga hindi natin makontrol, sabi nga po ay andun nga po na wag po tayo na kung saan ay i-blame ang God, but allow Him na kung saan sa ganitong pagkakataon na tayo nasa oras ng mga kagipitan, problema, hayaan po natin na kung saan sa panahon uli, kausapin natin ang ating Panginoon. Ano po, sabi nga po, when life seems uncertain and uncontrollable, don't despair. Huwag tayong malungkot. God is in control and will bring good result out of dark times. Ibig sabihin, sa ganitong panahon, magbibigyan tayo sa panahon yung natin sisingin ng Panginoon, huwag tayong patuloy na malungkot. Bagkus, andun nga po, dahil meron nga po mga bagay na uncontrollable natin. Pero sabi nga po dito, huwag tayong malungkot. God is in control and will bring good result out of dark times. Tayo ang Diyos ang control at magbibigay ng mabuting resulta sa panahon ng ganito na kung saan ay kahirapan o kaya yung sinasabi na kung saan ay o yung sa panahon ng kahirapan na kung saan ay dahil ito po ang kahirapan at ang kaligayahan ay para tayong ipinadadala sa atin ng ating Panginoon. Kristiyano man o hindi, talaga naranasin po natin yung mga bagay na iyon para nga po tayo ma-refine yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ano po, pwede parte ng buhay po natin na kung saan tayo dumadaan sa ganitong mga sitwasyon na kung saan ay sabi nga po ay sinasabing maglalakak kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay sa panahon ng kahirapan, isipin mo parehong ipinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. So yun po, pareho natin nararanasan yun. In good times and bad times, pareho natin po nararanasan. Pero tayo mga Christian, alam natin na Lord, ito po hindi mananatili, matatapos po ito. At andun nga po na kung saan makikita po natin na siya ang ating Panginoon na nagpo-control. At andun nga po na kung saan ay magiging maganda ang resulta sa susunod sa atin dahil bakit? Merong itinakda ang ating Panginoon sa ganitong mga sitwasyon na tayo ay sinusubok. Ano po? Sa verse 16 to 18, sabi po dito, huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng abis. Bakit mo pahirapan ang iyong sarili? Huwag ka namang magpakasama, ni magpakamangmang at baka mamatay ka ng mala sa panahon. Huwag kang magpakalabi sa kabutihan o kasamaan sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung matatakot ka sa Diyos. Lagi natin aalala sa atin yung fear of the Lord. Hindi naman yun ba takot na kung saan ay ibang fear. Ito ang sinasabing takot dito ay yung banal na takot sa ating Panginoon. Sabi nga po, paano daw po ang isang tao ay magiging matuwid o matalino? Sabi nga po, ito po ay paalala sa kung saan ay mga religious conceit, legalism, and false righteousness. Ano po, ito yung mga tao na hindi si Kristo ang sentro ng buhay nila. Sabihin natin na kung saan ay mga Buddhism, sila ang kanilang mga, kung nakikita yung lagi kang maging mabait, lagi kang maging mabuti, sa kanila yun po ang kanilang pananalig. Ano po. Pero tayo, ang atin naman, bilang isang Christian, ay yung mga halimbawang ginawa ni Jesus Christ, yun ang ating gusto nating magawa sa buhay natin. Dito po sabi po, Solomon was saying that some people become highly wise in their own eyes because they are recruited by their own religious act. Ano po? Ito yung mga ibang mga relihiyon na kung saan sa kanila ang paggawa ng mabuti, ang pagiging matuwid, ayun ang tama sa kanila. Pero tayo hindi. Sa atin po, ang sa atin ay yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay, yun po yung ating sandigan para sa ating kaligtasan. Sabi nga po dito, yung sa mga tao na kung saan ay naniniwala lang sa kanila sa dapat yung mabubuting gawa, yung righteous sila o matalino in their own eyes, there is so rigid or narrow in their views that those lose their sensitive to the true reason of being good. Ano po? Ito daw po yung makitid at mababaw lamang yung kanilang pananaw na kung saan sila ay gumagawa na buhay para sila ay maging mabuti. Ano po? Pero sabi nga po dito, to honor God is important. God, mahalaga na tayo, ino-honor natin at may kilala tayong Diyos. Ano po? Hindi yun sa pagiging matuwid lang, kundi dapat nga po sa ating pananampalataya, ino-honor natin siya at yung balanse ng ating pakikipagniig sa Kanya, yung ginagawa natin yung mabuti para sa ikaluluhati ng Panginoon at meron tayong pananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon. God created us to be
people who seek His righteousness and goodness. Kaya nga po tayo gumagawa ng mabuti ay iyon po sangkap na kung saan may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Yung pagiging matuwid at pagiging mabuti, isa po ito sa sangkap ng ating pananampalataya that we should avoid both extreme of legalism and immorality. Ano po? Ito po yung kung saan ay sinasabi na kung saan balance, sabi nga po dito, to honor God, balance is important. God created us to be a whole people who seek His righteousness and goodness. We should avoid both extreme and legalism, immorality, yung pagiging legalism ng isang tao. Ito ang tama, ito ang ganito. Kung saan ito yung dapat na dapat natin gawin. Yung pagiging magabait, yung tayo ay lagi mapayapa. Pero tayo, iba yung atin. Ang atin po ay meron tayong pananampalataya. Hindi yung pagiging legal, kundi pananampalataya, pananalig lang natin sa ating Panginoon. Ayan. 23 to 24. Sabi po dito, sa lahat ng bagay ay sinubo ko ang kaalaman. Yan po, si Hari Solomon ang nagsasalita. Sa pagkakalang ako'y matalino, ngunit napatunayan kong hindi pala. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Sabi po sa verse 24, napakahiwaga nito para natin maunawaan. At tuloon naman po yan. Nagpatuloy ako sa pagdili-dili, nagsuri ako mabuti at natanaman kong sinisiyasat ang lahat ng bagay. Nalaman kong ang kamangmangan ay magpakasama. Nalaman kong ang kamangmangan ay magpakasama at kaululan ang magpakamangmang. So dito po, Solomon is the wisest man in the world. Siya nga pakalam po natin, sa buong nilikha, sa kasaysayan, si Haring Solomon lang po ang pinakamatalino sa buong mundo. Sabi nga po, siya ang nagsasabi, how do we call is to base act and think wisely. He emphasized, pinakita po niya dito, that no matter how much we know, we are always mystery, we never understand. Diba? Kaya na mismo binigyan na siya ng katalino ng ating Panginoon. Pero andun pa rin, may mga, sabi nga po, ay meron pa rin po kung saan ay hiwaga para sa kanya kasi hindi natin matatarok ang kalugan ng buhay. Matalino na siya pero andun pa rin yung mystery will never understand. So thinking you have enough wisdom is a sure sign that you don't. Kaya nga po, ito po pagpapakita pa rin na may katanungan pa rin si Haring Solomon sa hiwaga ng buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung pagiging buong matalinong ito ay kung saan natin dapat nasusunod lamang yung layunin ng ating Panginoon dahil hindi po talaga natin mapapantayan ang kaalaman ng ating Panginoon. Kaya ayun po, patuloy nga po sa ating pinagninilayan ay patuloy na ipakikita na ang Diyos ay mahiwaga sa ibang aspeto ng buhay po natin. Ayun nga po, sinasabi din nga po ng ating Panginoon na may mga bagay na sa Deuteronomy chapter 28, may mga bagay na ibinigay ang ating Panginoon na tanging siya lamang, kung mahiwaga siya, na tanging siya lamang ang nakakaalam. Na kung saan parang ganito din sinabi dito ni Haring Solomon na siya na nga yung pinakamatalinong tao dito sa mundo. Pero andun pa rin na kung saan siya pa rin nagko-confess na difficult act and waiting. Siya pa rin na kung saan confess how difficult it has been an act and thinking wisely. Kaya nga po, yung sabi nga po dito, kung titingnan nga po natin yung hiwaga ng ating Panginoon, ito po isang bagay na kung saan ay narema sa akin sa matagal na pag-aaral. Hindi po ito nawawala. Nasabi nga po dito ay dito po sa chapter 28 po ba kung saan ay pinakikita na may mga bagay nga po na sabi ng ating Panginoon na siya lamang ang tanging nakakaalam. May mga bagay na mahiwaga na tanging siya lamang ang nakakaalam. Pero kung patuloy natin tutuklasin ang mga bagay na iyon, may pagkakataon naman na nakikita natin, ipinauunawa naman natin sa atin ng ating Panginoon na yung hiwagang yun ng buhay po natin. Kung may mga hiwagang mga bagay dito sa mundo ito, na magkamisan ay ipinauunawa yun sa individual ako sa gustong pagpahayagan ng ating Panginoon. Ayan, dito po sa verse 27 to 28, ito po isang bagay na kung saan ay makita po natin, isang bagay na din po ito sa akin, sabi dito po ni Haring Solomon, na kung saan ay involved po tayo, sabi nga po dito sa verse 27,
Natuklasan ko, verse 26, natuklasan ko ang isang bagay ay mas mapait kaysa kamatayan. Ayan, sa verse 27, sinabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan. Pagkatapos ay na matamnan, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan ko ang 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino, at ang 1,000 babae, walang matalino kahit isa. So ito po, sabi nga po dito, ang question po dito ay, did Solomon think women are not capable of being upright? Sabi nga po, para sinasabi nga po kasi dito, wala daw po matalinong babae. Hindi naman po, sabi nga po dito, did Solomon think women were not capable of being upright or wise or good? No, because in the books of Proverbs, he personalized wisdom as a responsible of a responsible woman. Ano po, ayun nga po na kung sa makita naman natin na sa pag-aaral natin sa Proverbs 20, sa 31, pinakita naman na kung gaano katalino ang mga babae. Ano po, the point of Solomon statement dito sa verse na ito is not that women are unwise, but the hardly anyone, man or woman, is upright before God. So, andun nga po, babae mo lalaki, andun nga po na kung saan nakikita ng ating Panginoon. Sabi nga po, sa pagtuklas na ito, nakaalaman ni Haring Solomon, found that goodness and wisdom were almost a scare among men or among women. Even though men are given a religious education program in his culture, ito sa kultura ng panahon yon, at sa iba na sa kultura natin, dahil tayo nga po may Catholic din, sabi nga po, dahil doon sa kultura ng panahon yon, ay hindi nga po pwede ang mga babae na kung saan ay makahalubilo sa lalaki sa pag-aaral ng salita. Kaya sinasabi niya na mangmang lang ang babae ng panahon yon. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, na kung saan makikita natin iba, dahil kita po natin, mas marami tayong mga babae na tumutuklas ng kaalaman sa pamamagitan ng ating pakikipagniig sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga po dito, did Solomon think women were not capable of being upright, wise, and good? No, hindi. Because in the book of Proverbs, it personalized wisdom as a responsible woman. The point of Solomon's statement is not that women are unwise, but they hardly anyone, or man or woman, is upright before God. Sabi nga po, sa pagtuklas na ito ni Haring Solomon, natuklasan po na yung kabutihan at ang karunungan were almost a scarce among men and among women and men. Even though men are given a religious education program in his culture, sa kultura nila, and women are not. Kaya nabanggit ito ni Haring Solomon. So ngayon ko lang po ito naunawaan na kung saan, dito po sa kanyang sinabi dito na kung saan mataman kong pinag-isipan, bigla pagsisiyasat na tuklasan kung 1,000 lalaki lamang ang matalino at sa 1,000 babae wala matalino. Yun po ay sa kultura niya noong panahon yon. Kaya po tayo ngayon, iba na yung kultura natin dahil mayroon tayong Biblia, mayroon tayong manual of life na binigay sa atin sa kapanahunan. Kaya hindi natin consider, siyempre hindi natin tatanggapin na tayo ay mangmang. Di po ba? At dahil binigyan ng pagkakataon ng ating panahon ng ating Panginoon sa panahon ito, na tayo ibigyan din niya ng katalanuhan. Bakit? Dahil tayo po, hindi lang po tayo pambahay. Mga babae, di ba? Hindi lang kagaya ng araw na talagang pag isang babae ay nasa bahay lang, labaluto, hanggang sa tumanda na, pag-alaki ng mga anak, hanggang sa pumanaw na, gano'n na lang sa araw-araw. Pero purihan natin Panginoon sa kapanahunan. Ano po? Hindi natin maibibilang. Ayan tayo mga dami mga OFW nagtatrabaho. Yan si Slade, may asawa pero tuloy rin ako magtatrabaho. Hindi niya hinaayahan yung kanyang mga anak ay take responsibility para sa kanyang asawa sa ngayon. So, hindi natin matatanggap na tayo ay we are full, but we consider is we are wise sa kapanahunan. Sa panahong ito, kaysa doon sa kultura natin noong unang panahon, ng Haring Solomon, sa kultura natin ngayon. Sabi nga po, sabi ko dito ni Solomon found that goodness and wisdom were almost scarce among men and among women, even though men are given a religious education program in his culture and women were not. In effect, the verse is saying, I have found only 1 in 1,000 people who is wise in God's eyes. No, I have found even fewer that they than that. So, dito, makita po natin na kung sa ating pagninilay sa kapanahunan natin at sa kultura natin, we are not belong to this. Ano po? Sabi nga po dito, na kung sa bagamat ito isinulat sa Bible, pero titingnan po natin, ito sa kultura nila noong panahon yon. At iba yung kultura natin sa kapanahunan, mga kapatid. Sabi nga po dito,
Nilikha ng Diyos kasi sabi ng verse 29, ito lamang ang natitiyak ko, ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. God created human beings to live upright and do what is right. Instead, they have left God's path to